Naunang kabihasnan, Araling Panlipunan 8. So ating tatalakayin sa video teaching na 'to ay tungkol sa mga iba't ibang ambag ng kabihasnang ating natalakay na mga kabihas ng Mesopotamia, kabihas ng Indus, kabihas ng China at kabihas ng Ehipto. No last video teaching natin, binigyan ko kayo ng pahapyaw na konsepto at impormasyon tungkol sa apat na napakahalagang mga kabihasnan sa ating daigdig. At ito nga ang apat na 'to, Mesopotamia, Indus, China at Ehipto. Ngayon ating bibigyang pansin ang kanilang napakahalagang mga ambag at kontribusyon na hanggang ngayon ay ating binibigyan ng halaga at saysay dahil sa mga, kontribusyon na 'to nagkaroon ng pag-unlad ang ating lipunan, kultura at iba pang mga aspeto ng ating buhay. So, bakit nga ba tinawag na kabihasnan? Ang kabihasnan ay tungkol sa pinagmulang salita nito na bihasa, na kung saan ang mga tao ay natututo, nagiging marunong at nagiging magaling na sa kanilang mga iba't ibang larangan, na mula sa mga sinaunang pamayanan, sa sinaunang uri ng pamumuhay ay patuloy na umuunlad ito at nagiging bihasa na sila. Ngayon, sa ating pagbabalik-aral, tukuyin natin kung ano yung mga kabihasnan na tinutukoy o inilalarawan sa mga grupo ng mga salita o mga salitang ipapakita. Unang salita ay ang Zhonghu. So, ito ay parte ng kabihasnan China na kung saan ito ay ang salita na ginagamit ng mga Chino sa pagtawag sa kanilang bansa, which is China. So, kabihas ng China ang Zhonghu. Next, Indus River. Ito ay siyempre parte ng kabihas ng Indus dahil dito umusbong ang kanilang kabihasnan sa ilog na ito. Next, Pharaoh. Ito ay parte ng kahabihas ng Ehipto. Ito ay ang tawag ng mga mamamayan ng Ehipto o mga Egyptian sa kanilang pinuno, which is Pharaoh. Fertile Crescent. Ang Fertile Crescent ay parte ng kabihas ng Mesopotamia. Ang Fertile Crescent ay ang tawag din ng mga tao sa Mesopotamia dahil ito ay hugis, crescent at meron itong napaka-masagana at matabang lupa. Nile River. Ang Nile River ay parte ng kabihas ng Ehipto dahil dito sa ilog na 'to ang lugar kung saan umusbong ang sinaunang kabihasnan ng Ehipto. At ang Nile River o Ilog Nile ay ang pinakamahabang ilog sa buong daigdig. Yangtze River. Kung meron tayong Indus, meron tayong Nile. Ang Yangtze River naman, dito umusbong ang kabihas ng China. Dito nagmula at dito umunlad ang pamayanan ng China. Tigris at Euphrates. Tulad nun, merong Yangtze, may Nile, may Indus. Siyempre, ang mga ilog naman na 'to ay ang pinag-usbungan ng kabihas ng Mesopotamia. Citadel. Ang citadel, kung naaalala niyo do'n sa video teaching, ang citadel ay isang organisadong pamayanan na kung saan ang bawat tahanan o bawat, pinaninirahan ng mga tao sa Indus ay nakaayos at hindi sila puwedeng magpatayo ng kung saan-saan. Kumbaga napakaorganisadong pamayanan na tinatawag na citadel at ito ay ang parte ng, kabihas ng Indus.
So ngayon, ating isipin, ano ang masidhing epekto ng kabihastan sa buhay ng mga sinaunang tao? 'Pag sinabing masidhi, yung pinakanapaka at sobra at halagang ibinigay at epekto nito sa buhay ng sinaunang tao. Okay. So ano nga ba yung mga epekto na yun? Dahil sa napakaganda at napakamaunlad ng pamayanan, nagkaroon ng iba't ibang mga paniniwala dahil ang mga tao ay nakakapag-isip na, nakakabahagi na sila ng kanilang mga damdamin, naipapakita nila kung ano ang kanilang saloobin, at dahil doon sa pinaghalo-halong mga, kaisipan, damdamin, mga konsepto na kanilang naiisip, ay marami silang nabubuo na mga idea. At ang pinakamasidhing epekto ng kabihasnan sa buhay ng tao ay napakalawak, lumaki ang sakop, naging mas malaki ang naging mundo ng mga sinaunang tao. Hindi na lamang sila nabubuhay para ibuhayin ang kanilang sarili, kundi nabubuhay sila para, lumaganap, para mangalap, para makita kung ano pa ang mga bagay sa kanilang paligid na maaari nilang pakinabangan at maaari nilang gamitin. Konsepto. So, meron akong mga i-di-discuss na mga konsepto na may ugnay natin sa mga iba't ibang ambag ng kabihas ng Mesopotamia, Indus, China at ng Ehipto. Ang pinakaunang konsepto ay ang politika. Kung 'pag sinabi nating politika, 'pag nandito tayo sa modernong panahon, ito ay ang mga tao o parte ng grupo ng tao na namumuno sa ating bansa. Mula sa barangay, tanod, barangay captain, umakyat tayo sa mayor, konsehal, gobyerno o gobernador, akyat na naman tayo sa pang-rehiyon, pupunta tayo sa mga sekretary, pumunta tayo sa bisepresidente at presidente. Ito ay parte ng politika. 'Pag sinabing politika, ito ay ang mga grupo ng tao o grupo ng organisasyon o kabuuan ng isang, ah ahensya or organisasyon na nagpapatupad at namamahala ng mga batas. Kung mapapansin niyo dito sa larawan, ito ay ang sinaunang politika na kung saan ginagawa nila ang sentro ng kanilang lungsod at merong napakataas na, parte ng kanilang city o kanilang lungsod at doon nagsasalita ang kanilang mga pinuno. O dito pa lang makikita na meron o marunong ng mamahala ang mga sinaunang tao. Next, ekonomiya. So 'pag nakita natin ang ekonomiya, nakikita natin ito ay mga pera. Ibig sabihin ng ekonomiya, hindi lamang ito sa pera, kundi tungkol sa mga produkto, tungkol sa mga kalakalan, ibinebenta, tungkol ito sa kung papaano makukuha ang mga, kinakailangan ng tao. Kung dati ba gumagamit na sila ng pera o nakikipagpalitan lang. Binigay kong halimbawa ay ang, barya o pera na ginagamit noong panahon ng Roman Empire na madi-discuss natin sa second quarter. So ito ay iba't ibang uri ng mga barya na sa paglipas ng panahon ay nag-e-evolve o umuunlad. Naging sentro ng ekonomiya ang pera dahil ang pera ang pinaka-instrumento ng mga tao upang makakuha ng mga produkto at ang mga bagay na kanilang kinakailangan at ginugusto. Next one ay kultura. 'Pag sinabing kultura, na-discuss ko na 'yan sa, second week and third week natin. Ang kultura ay binubuo ng mga paniniwala, binubuo ng mga, tradisyon, mga binuong konsepto nila na magiging identidad o pagkakakilanlan ng kanilang grupo. At dito makikita ninyo kung hindi man ito napahapyawan, maaaring pamilyar na ito ay ginagamit at ginagawa ng mga Ehipto sa kanilang pagpapalibing ng mga mahal sa buhay. Ito ay ang mummification, pagmamami at ito ay parte ng kultura. Ibig sabihin,
Ito ay ginagawa ng tao bilang tradisyon at naniniwala sila sa kung ano ang idinudulot ng paggawa ng kulturang ito. Ngayon, lipunan. 'Pag sinabing lipunan, ito ay ang kabuuang pinagsama-samang mga tao. Ito ay ang tungkol sa kung papaano nakikipag-ugnayan ang tao sa kapwa nito tao. Makikita natin dito, meron tayong mga mandirigma, meron dito na babae, meron naman dito na matatanda, meron naman dito na na alipin, meron naman dito na manlalakbay. So 'pag sinabing lipunan, ito yung mga iba't ibang grupo ng tao na merong iba't ibang papel, meron silang iba't ibang trabaho, meron silang iba't ibang kakayahan na makakapag-contribute sa kanilang lugar. Ang relihiyon ito ay tungkol sa pagsamba. Ito ay sa paniniwala ng isang grupo ng tao o grupo ng mga tao na merong may kapangyarihan sa kanila. At ito ay isa sa pinakahalimbawa ng relihiyon na sa pinag-aaralan natin ay ito ay ang pagpapalaganap ng Kristyanismo, paniniwala. 'Pag sinabing paniniwala, parte ito ng kultura na kung saan 'pag sinabing paniniwala na ito yung mga bagay at idea na kinakailangan gawin ng isang grupo ng tao dahil ito ay merong idudulot na maganda o idudulot na hindi maganda. Ito ay ang paniniwala ng tao na kapag ginawa mo itong paniniwala na 'to ay merong mangyayaring maganda o kasamaang palad kapag hindi mo ginawa ang, paniniwalang ito ay merong hindi magandang mangyayari. Kumbaga 'pag sinabing paniniwala, ito ay iyong nasa isip na kailangan gawin bilang parte ng grupo ng tao na yun. So yang mga yan, yang anim na yan ay sa-summarize natin sa mga ambag. Okey, bilang, pahapyaw 'pag sinabi nating pulitika tandaan ninyo bago tayo mag-proceed dito, pulitika tungkol yan sa pamamahala, ekonomiya tungkol yan sa pera, sa kung papaano natin makukuha ang mga bagay na gusto natin. 'Pag sinabing kultura, ito ay nagbibigay ng pagkakakilanlan, ito ay nagbibigay sa atin ng kulay, ito ay nagbibigay sa atin ng name tag ng ating, grupo bilang isang, ah, parte ng isang pangkat etniko o lahi. 'Pag sinabi naman relihiyon, ito ay tungkol sa pagsamba. Ano pa ba? It ang lipunan naman, ito ay tungkol sa mga papel at, trabaho ng isang tao sa lipunan. Siyempre paniniwala, ito yung mga dapat gawin at ang dapat gawin dahil magkakaroon 'to ng maganda o masamang epekto. Ngayon, ang pag-aaralan natin ay mga ambag. Ano kaya yung mga ambag ng Mesopotamia, ng Indus, ng China at Ehipto batay sa anim na diniscuss ko sa inyo? Katulad nga politika, ekonomiya, kultura, paniniwala, relihiyon. So itong mga 'to, idi-discuss natin mga ambag batay sa anim na ito. Magsimula tayo sa Mesopotamia. So ang Mesopotamia, ang sabi ko nga sa inyo, ito ay ang kinikilalang, Iraq sa kasalukuyan. Ito ay isa sa pinakamatandang kabihasnan sa Asya na kung saan meron itong mga iba't ibang pangkat ng tao na umusbong sa lugar na ito. Ito ang Sumerian, Akkadian, Babylonian, Chaldean, Assyrian, Lydian, Persian, ah, Phoenician, Lydian at marami pang iba. So ngayon, ano ang ambag ng sobrang daming pangkat na 'to? Punta tayo sa politika. 'Pag sinabing politika, pamahalaan. Ano ang ambag ng Mesopotamia? So, isa sa mga ambag ng Mesopotamia ay ang Kodigo ni Hammurabi. Pulitika 'yan. Bakit pulitika? Ang Kodigo ni Hammurabi, ito ay ang isa sa, napakalumang batas na isinagawa at ginawa ng mga tao sa Mesopotamia. Ito ay
naging basihan ng mga tao sa kung papaano paparusahan ang mga taong nagkasala, kung ano ang basihan nila, kung sino ang tama at mali. Kumbaga ito yung sinaunang batas at ito ay parte ng politika dahil ang namamahala sa batas ay ang mga nasa politics o mga politician. Kasama din sa politika na iambag ng Mesopotamia ay militarismo. 'Pag sinabing militarismo, ang kanilang paraan ng pamamahala ay ang may kapangyarihan ay mga sundalo. Ibig sabihin, malaki ang parte ng sundalo sa pagpapalaganap at pagpapanatili ng kapayapaan sa kanilang lugar. So yan ang dalawang ambag ng Mesopotamia sa ilalim ng politika. Samantala naman, kung pupunta tayo sa ekonomiya, ano naman ang dulot nito? Pag sinabing ekonomiya, ito ay tungkol sa kalakalan. Isa sa napakagandang ambag na Mesopotamia sa ekonomiya ay ang chariot. Ito ay, kung makikita nyo, ito ang chariot. Ang chariot ay isang sasakyan na gawa sa bakal, na kung saan mas napadali ang kalakalan, mas napadali ang transportasyon, mas napadali ang pakikipag-ugnayan ng grupo ng mga tao sa isa pang grupo ng mga tao. At siyempre, pag ekonomiya, napakahalagang ambag ng Mesopotamia ay ang paglikha ng sinaunang barya. Makikita nyo dito sa larawan sa baba, ito ay ang sinaunang barya na binuo ng Mesopotamia. At siyempre, paglalayag. Pag sinabing paglalayag, ito ay ang paggamit ng mga sasakyan pandagat para sa paglalakbay. Siyempre kung meron tayong chariot para panlupa, nakaimbento din ang mga Mesopotamia na gumawa ng sasakyan o paraan ng transportasyon sa pamamagitan ng sasakyang pandagat. At siyempre paglalayag, mas nagiging malawak ang lugar nila sa pangingisda, mas nagiging malawak ang kanilang kalakalan. So yan naman ang ambag ng Mesopotamia sa ekonomiya. Kung pupunta naman tayo sa ambag ng Mesopotamia sa kultura, ang dalawa sa pinakamahalagang parte nito ay ang Hanging Garden of Babylon. So ang Hanging Garden of Babylon, ito ay isang kultura dahil ito ay makikita nyo sa larawan. Ito ay ginawa ng isa sa napaka-importanting pinuno sa Chaldean which whom is Nebuchadnezzar. Ang Hanging Garden of Babylon ay ipinatayo niya para sa kanyang asawa. Ito ay parte ng kultura dahil ang way kung paano ipinakita ni Nebuchadnezzar ang kanyang pagmamahal sa kanyang asawa. So dahil ang asawa niya ay sobrang nalulungkot, bilang pagrespeto at bilang pagmamahal sa kanyang babaeng asawa, sa kanyang asawa, ay nagpatayo siya ng Hanging Garden of Babylon. Siyempre, parte pa rin ng kultura ang clay tablet. Ang clay tablet, dito isinusulat, dito inuukit ng mga sinaunang tao, particularly ang mga Mesopotamian o mga nakatira sa Mesopotamia, ang kanilang mga kultura, ang kanilang paniniwala upang maipasa ito sa mga susunod na henerasyon. So tandaan, ito ay ang ambag ng Mesopotamia sa larangan ng politika, ekonomiya at kultura. Ngayon, ano naman ang ambag ng Mesopotamia sa lipunan? Pag sinabing lipunan, ito ay ang kung papaano tumatakbo ang pamayanan at papaano ito nagkakaugnay-ugnay sa isa't isa. Parte ng lipunan ay ang zigurat. Pag sinabing zigurat, ito ay ang isang estruktura na pyramid na kung saan ang maaari lang pumunta sa tuktok niyan ay pari at mahalagang tao. Ito ay isang lugar ng dasalan. Ito rin ay isang lugar ng pagpaproseso ng mga labi na kung saan makikita mo dito ang estado ng liputan dahil doon sa pinakatuktok ng zigurat ay ang natatanging maaari lang pumunta dyan ay ang mga matataas na opisyal. So, isang parte din ng lipunan ay ang Nippur. Ang Nippur, ito siya. Ito ay ang sinaunang
o kauna-unahang mapang nabuo sa Mesopotamia. Kung mapapansin niyo para lang siyang ruta. So, parang lines lang siya, kalye lang siya, at parte pa rin ito ng lipunan dahil makikita diyan kung papaano magkakalayo, kung papaano nagkakaugnay, kung papaano ginawa ng mga Mesopotamian ang kanilang Nippur. Siyempre satrap, okey, ang satrap, ito ang satrap, okey. Ang satrap, ito ay mga grupo ng mga tao o grupo ng mga piling pinuno na mamumuno sa Mesopotamia. Ito yung parang mga kanang kamay, ito yung mga grupo ng mga eksperto at dalubhasa na nagiging basihan ng pagdedesisyon ng kanilang, pinuno. Ang kanilang pinuno, ang tawag ay patisy or policy na diniscuss natin last video teaching. So ito ang ambag ng Mesopotamia sa lipunan. Ang susunod naman ay ambag ng Mesopotamia sa relihiyon at paniniwala. So, ang Mesopotamia ay naniniwala sa polytheist. So, pag sinabing polytheist, sa pagpapaliwanag ko noon, naniniwala sila sa maraming Diyos. At nilagay ko dito ang policy or patisy, ito ay ang pinuno ng mga Mesopotamia dahil ang policy ay hindi lamang hari kundi ito ay mga pari. Kaya ito ay tinatawag na priest king o paring hari. Parte din ng relihiyon ay ang Zoroastrianismo at Judaismo na ambag ng Mesopotamia. Ang Zoroastrianismo ay ambag ng Persia at ang Judaismo naman ay ambag ng mga Hudyo. Okay. So, yan naman ay ang ambag ng Mesopotamia sa larangan ng relihiyon at paniniwala. Susunod naman ay ambag ng Mesopotamia sa edukasyon. Pag sinabing edukasyon, mas napapalawig ang kanilang pag-aaral, mas na-enlighten ang mga tao pagdating sa edukasyon. Ngayon, ang mga ambag ng Mesopotamia na may relasyon o ugnayan sa edukasyon ay ang cuneiform. Pag sinabing cuneiform, ito ay ang sistema ng pagsusulat ng mga Mesopotamia. At ito ay ang cunus. Yan ang kanilang gamit na pagsulat. Na kung saan ito ay naging simula ng katuto ng mga taong magsimula ng kanilang mga kultura, magsulat ng kanilang mga saloobin at natuto na silang mag-aral. Dahil nga naisusulat na nila kung ano ang mga idea nila at nababasa nila ito. At siyempre, isa rin sa napakahalagang ambag ng Mesopotamia ay ang silid aklak. Dahil natuto sila sa pagsusulat sa pamamagitan ng Cunos at nakabuo sila ng sarili ng alpabeto which is cuneiform, natuto na silang bumuo at mag-compile ng iba't ibang mga libro katulad nitong nasa larawan or clay tablets. At dahil diyan, nakabuo ang mga Mesopotamian ng mga iba't ibang libro tungkol sa kanilang kultura. So yan ang ambag ng Mesopotamia sa larangan ng politika, relihiyon, lipunan, edukasyon, at kultura. Ngayon, dumako tayo sa Indus. Pag sinabing Indus, ito ay ang kabiyasan na umusbong sa India. Pupunta tayo sa politika. Ang pinakaambag ng Indus sa politika ay ang Raha. Pag sinabing Raha, ito ay ang tawag ng mga mamamayan ng Indus sa kanilang pinuno. Kung babalikan natin sa Mesopotamia, ang tawag nila sa kanilang pinuno ay Palisi or Patisi. Sa Indus naman, ang tawag nila ay Raha. At ang Indus ay ang kanilang uri ng pamumuno ay imperyo. Ibig sabihin ng imperyo, sila ay pilit na nagpapalawak ng mga lugar upang gawin itong kanilang teritoryo. Pag sinabi namang ekonomiya, ang pinakaambag nila sa ekonomiya o economics ay ang selyo or seal. Ito ay katulad ng selyo. Napakahalagang ambag ito ng Indus dahil lahat ng mga
dokumento, lahat ng mga create tablets, lahat ng mga importanteng dokumento na parte ng kanilang, kultura ay naselyuhan. 'Pag sinabi kasing selyo 'di ba or seal, ibig sabihin sinasabi mo ay pinapakita mo sa tao na yung bagay na yon o dokumento na yon ay nagmula sa iyong pamilya o nagmula sa iyong, pangkat ng tao o grupo ng tao. Kaya napakahalaga ng selyo na ambag ng Indus. At isa rin sa ekonomiya na ambag ng Indus ay ang sewerage system o yung sinauna o tradisyonal na paglikha ng patubig. Makikita mo kanal kung saan mas, ah, ah, naging maayos ang daloy ng tubig. Dahil nung na-discuss ko na sa video teaching, merong parte ng ilog ng Mohenjo-daro at Harappa na ah, ka hindi nagbibigay ng magandang benepisyo sa tao dahil lumulubog o, masyadong mataas ang tubig kaya hindi napapakinabangan. Kaya gumawa sila ng sewerage system. Dumako naman tayo sa kultura. So, maraming kultura ang Indus, pero nag-focus lamang ako dito sa dalawang uri ng libro. Ito ang Upanishad at Aranyaka. Ang Aranyaka at Upanishad, dito nakasulat lahat ng mga paniniwala kung paano mabuhay ang mga tao sa Indus. Nakaitala dito kung saan sila nagmula, kung anong kaugalian nila, kung ano ang kanilang basihan ng kultura, at marami pang iba. Kaya ang pinakaambag ng Indus sa larangan ng kultura ay Upanishad at Aranyaka. Okay. So, ang kontribusyon naman ng Indus sa larangan ng lipunan ay ang citadel at sistemang kaste. Ang citadel ay na-discuss natin ng video teaching, last video teaching. Ang citadel, ito ay ang larawan ng kanilang lugar. So, ito ang citadel. Hindi pwede na magpapatayo ka lang sa kung saan mo gustong lugar. Pag sinabing citadel, inaayos nila na parang maze, kaya napaka-organisado na magkakasama lahat ng pamilya, magkakaparehas lahat ng mga uri ng bahay. At syempre, isa rin sa napakahalagang ambag ng Indus ay ang sistemang kaste o yung pag-uuri o hierarkiya ng mga tao. Pag ang pinakamataas na miyembro o bahagi ng lipunan sa Indus ay ang Brahmin. Ito ay ang mga eksperto, mga pari at mga hari. Susunod naman na status o kondisyon ng tao ay ang Kshatriya na binubuo ng mga warriors o mga mandirigma. At ang Vaisya naman o Vaisyas, ito naman yung mga mangangalakal at mga nagmamay-ari ng lupa. Ang Sudra, ito naman yung mga workers. Ito naman yung mga manggagawa o trabahador. Siyempre, kung ano pa ang bababa sa untouchable, ang tawag ay pariya or untouchables, which is yung mga alipin o yung mga tao o mga alipin manggagawa na gumagawa ng maduduming gawain. So, yan ang kontribusyon ng kabihas ng Indus sa lipunan. Kung pupunta naman tayo sa relihiyon, ang pinakaambag ng Indus ay dalawang relihiyon, which is Hinduism at ang Buddhism. So, napahapyawan na natin yan. Ang reincarnation, naniniwala ang Indus o mamamayan ng Indus na kapag sila ay namatay, ay mailalagay o sasanib ang kanilang kaluluwa sa mga hayop. At ang suti naman, makikita nyo dito ang suti nasa baba. Pag may asawa ka na at namatay ang asawa mo, sa tradisyon at paniniwalang suti, kailangan na ikaw ay sumama sa iyong asawa na masusunog. So, mamamatay kayong dalawa. So, yun ang suti. Next naman, ang kontribusyon ng Indus sa edukasyon ay ang Sanskrit at Vedic. Kanina sa Mesopotamia, ang ambak nito ay cuneiform. Ang
alpabeto naman at paraan ng panulat at paraan ng pagsasalita ng mga nasa mamamayang Indus ay ang Sanskrit. So, ito ang itsura ng Sanskrit kung hindi pa kayo nakakita. Okay, at dahil diyan natuto silang magsulat, natuto silang makihalubilo, natuto silang pag-aralan ang Sanskrit kaya nakagawa sila ng Vedic. Okay. Ang Vedic, ito ay compilation o pinagsama-samang mga Vedas o mga paniniwala, mga kanta, mga dasal, mga ritmo at melodiya ng paniniwalang Hindu. Ngayon, punta tayo sa China. So, ang ambag naman ng China sa larangan ng politika ay dalawa. Ang dinastiya ay isolationism. 'Pag sinabing dinastiya, ang pamumuno o ang pamumuno ng mga pinuno sa China ay pinamamana. Hindi puwede na ang ibang pamilya ang mamumuno. Kung ang namuno ay pamilyang Shang, lahat ng mga magiging pinuno ng China ay manggagaling lamang dapat sa pamilyang Shang. So 'pag sinabing dinastiya, minamana, ipinapasa lamang ang kanilang kapangyarihan sa kapwa nito kamag-anak. Ang isolationism naman ay isa rin sa napakamagandang benepisyo na nangyari sa China noon na kung saan imbis na tanggapin niya ang kulturang banyaga ay pilit nilang inalayo ang kanilang sarili upang maging tradisyonal at maging pure pa rin ang kulturang Tsino. So ano naman ang ambag ng Tsino sa ekonomiya? So unang-una, irigasyon. Siyempre dahil lumalawak ang kanilang sasakupan at maraming mga tao ang nahihirapan sa pagtatanim, kaya lumikha sila ng irigasyon. Feudalismo, ito rin ay isang ekonomiya or pati ng ekonomiya dahil ang feudalismo ay tungkol sa pagmamay-ari ng lupa. Okay, ang koto naman, dahil nga dito sa parte na 'to, inilayo ng China ang kanyang sarili sa ibang bansa. Ngayon, dahil ang China ay natalo sa isang digmaan, naganap ang koto. Ibig sabihin, maaari nilang payagan ang mga banyaga na tumira sa Pilipinas o mamuhay sa Pilipinas, ngunit o sa China o kahit saan mang lugar sa Asia. Okay, so ang koto, ang ibig sabihin nito kung ihahalin tulad siya sa Pilipinas o ihahalin tulad siya sa kahit anong parteng lugar, meron silang agreement na kailangan bago silang pumasok sa isang bansa, katulad sa China, bago silang mamuhay sa China, bago sila magnegosyo sa China, meron silang mga gagawing agreement. Katulad ng pagbabayad ng buwis o kaya pagrerespeto sa mga Tsino o kaya pagrerespeto sa kung saan man sila pupuntang mga bansa. Ah, Maaari din na meron lang silang piling produkto na puwedeng ipasok sa bansang 'yon, marami pang iba. So, isa rin sa pinakamahalagang ambag ng Tsino sa ekonomiya ay ang Silk Road. So, ang Silk Road, ito ang Silk Road mapapansin niyo, dahil isa sa mga mabenta at napaka-unique na produkto ng Chinese ang mga silk o telang na gawa sa silk ay gumawa sila ng mga ruta. So, yang ruta na yan, yan ay ang kanilang sinusunod sa ah, bebenta ng silk. So, siyempre yung sa ekonomiya ay meron din ambagan Tsino na Grand Canal. Ito ang Grand Canal na kung saan pinag-uugnay niya ang dalawang napakahalagang ilog sa China, which is ang Wangho at ang Yangtze. 'Pag sinabi rin ng Grand Canal, diyan halos nangyayari ang pagbagsak ng mga produkto, pagpapalitan ng mga produkto mula sa iba't ibang mga lugar. So, ano nga ambag ng Tsino sa kultura? Ang ambag ng Tsino sa kultura ay ang Great Wall of China at foot binding. Naging parte ng kultura ang Great Wall of China, hindi lamang sa pakikidigma, kundi sa kultura.
makikita mo ang kultura ng mga Chinese sa kung papaano nila idinisenyo ang Great Wall of China. At the same time, ang Great Wall of China ay ginawa talaga upang pandepensa sa mga kalaban at pandepensa sa mga dayuhang nais magturo ng iba pang mga kultura maliban sa China or Chinese. Ang foot binding, discuss na natin, titingnan natin larawan ng foot binding, ayan. Ngayon, habang nanonood naman ako ng mga documentaries, meron na lang iilan talaga sa China na gumagawa pa rin ng foot binding. Pero ito ay binigay na batas sa China na sa kasalukuyan ay pinapatupad na pinagbabawal na ito. So, ang foot binding, ito ay ang pagpigil sa paglaki ng paa ng isang babaeng Chinese. Dahil ito ay nagiging simbolo ng kagandahan at pagsunod sa tradisyon. Ngayon, ano naman ang ambag ng Chino sa larangan ng lipunan? So, sa larangan ng lipunan, ang feudalismo dahil nga ito ay ang proseso na kung saan may kapangyarihan ang mga tao o mga feudal o naniniwala sa feudalismo na mag-angkin ng lupa. At dito rin sa Terracotta Warrior, ito ang itsura ng Terracotta Warrior. Yan. So, ang Terracotta Warrior, ito naman ay ang mga pangkat ng mga mandirigma na nagsama-sama upang labanan ang mga dayuhan sa kanilang bansa. Ano naman ang ambag ng Chino sa relihiyon at paniniwala? Unang-una ay ang oracle bone. 'Pag sinabing oracle bone, para siyang ah, bolang kristal na kung saan ito ay ang nagiging basehan. Dito nakikinig ang mga mamamayan sa China. Dito ang kanilang sumbungan at sambahan na kung saan naniniwala sila na yung mga oracle o yung mga nilalaman ng buto na yon ay naaangkop sa kanilang problema. Ang ambag naman ng Chino sa relihiyon ay Confucianism. So, ang Confucianism, ito ay ang paniniwala na kung saan huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. At ito ay isang uri ng relihiyon at paniniwala, Confucianism, na kung saan ay ipinatupad at itinatag ni Confucius. Ito si Confucius. Yan. Okay. So, sa edukasyon, pumunta naman tayo sa ambag ng Chino. Dahil nga katulad sa Mesopotamia, meron silang ah, cuneiform, sa Indus meron silang Sanskrit, pati sa China meron. Ang tawag dito ay ang calligraphy. 'Pag sinabing calligraphy, ah, naiba lamang ang kanilang characters pero halos magkakaparehas din naman. Okay, so ito ang itsura ng calligraphy. Yan, ito ang itsura ng calligraphy. Okay. Natuto rin sila, 'di ba, sa Indus natuto silang gumawa ng, selyo. Dito naman sa China natuto silang bumuo ng wood printing na kung saan ay, ah, nangyari ay, ah, ito tayo. So, para lang din siyang selyo na kung saan napapadali ang pagpi-print nila ng mga characters. So, ang ginagawa lang diyan nilalagyan ng ink tapos pine-press yan sa mga tela. Ngayon, pupunta tayo sa last na kabiasnan which is ang Ehipto. So, ang Ehipto, ito ay ang isa sa napakamakulay at makasaysayang kabihasnan na naganap sa kontinente ng Afrika. So, kung mapapansin niyo nung diniscuss ko yung mga sinaunang tao, ang karamihan sa mga bungo ng mga sinaunang tao ay nahukay sa kabihasnan or sa Ehipto. Ngayon, ano nga ba ang ambag ng Ehipto sa larangan ng politika? Unang-una, siyempre, ito ay ang Pharaoh, ang tawag ng mga mamamayang Ehipto or mamamayang Egyptian sa kanilang pinuno, ang Pharaoh. Naniniwala din sila na ang Pharaoh ay inadya o tinakda ng kalangitan. Kapag ang panahon o ang
panahon ng Pharaoh ay masagana, maraming ani, naniniwala sila na ito ay tinakda ng kanilang Diyos na, ah samantalang kapag ito naman ay sa panahon ng maulan, bumabagyo, naniniwala sila na ang pinuno nila ay kailangan ng palitan. At ang pinaka-diyos ng Ehipto ay ang araw, kaya tinatawag nila itong Amun-Ra. Ngayon, isa rin sa, kontribusyon ng politika sa Ehipto ay ang Hyksos. Ang Hyksos ay ang mga grupo ng mga tao na nakipagdigma sa mga Ehipto noon. At bakit ito naging ambag? Kasi dahil sa mga patuloy na at pilit na pakikidigma ng mga ibang grupo ay natutunan ng mga Ehipto na gumawa ng napakagagaling at napakagagandang mga, sandata. Ang Rosetta Stone makikita mo ito naman ang Rosetta Stone, 'yan. Ang Rosetta Stone, ito rin naman ay binubuo ng mga polisiya katulad dun sa Mesopotamia. Kodigo ni Hammurabi dito ay meron din sa Ehipto. Ito ay kanilang iniuukit sa Rosetta Stone. Ano naman ang ambag ng Ehipto sa ekonomiya? Napakadalubhasa nila sa gawaing pangkamay. Ano ba ang mga ginagawa na hanapbuhay na gamit ang kamay? Unang-una, paghahabi, pagha-hunting o pangangaso, pananahi, ba? Pagsasaka, pangingisda, lahat ng mga authentic na ginagamitan lamang ng kamay o eksperto sa paggamit ng kamay. Ito ay ang pinakahanapbuhay ng mga mamamayan ng Ehipto. Siyempre, dahil sa kanilang lawak ng lupain, kaya sila ay nakakapagsaka at nakakapagpastol. Ano naman ang kontribusyon ng Ehipto sa kultura ng mga kultura natin ngayon? Okay. So, isa sa mga kontribusyon ng kultura ng mga Ehipto ay ang pyramid. Ito ang pyramid. Ang pyramid, unang-una ginagamit 'yan sa pagsamba at ginagamit rin ito sa paglilibing ng mga mahal sa buhay. Eh, kung pupunta, at aalalahanin natin ang parte ng pyramid, meron itong mga parte na, para lamang sa mga matataas na opisyal at meron din naman na para din sa mga mabababang, uri ng tao. So, canopy jars, ito rin ay isa sa mga, contribution ng Ehipto. Ito ay ang canopy jars at kahalintulad din nito ang shawabdis. Okey, ito ay, ginagamit para sa mga patay. 'Pag sinabing canopy jars, kapag naging abo na ang mga mahal sa buhay o na-decompose na o kaya naman ay, ah, kinuha na yung mga lamang-loob ng mga mahal sa buhay, ito ay inilalagay sa canopy jars. Kasi kapag nagma-mummification tayo or nagkakaroon ng, proseso ng mummy, ay iniaalis ang kanilang lamang-loob bukod sa puso at itong mga lamang-loob na 'to ay inilalagay sa canopy jars. Ang shawabdis naman, ito naman yung mga figurines na inilalagay sa mga mummy o kaya naman pinangbabantay. Ito ay nagiging silbing gabay ng labi o ng mummy. Ito yung shawabdis. Okay. Ano naman ang kontribusyon ng Ehipto sa lipunan? 'Di ba nga sinabi natin lipunan ay yung estado ng tao, papel ng tao sa kanilang lipunan. Valley of the Kings. So siyempre from the words Valley of the Kings, ito ay ang lugar para sa mga hari. At dito inililibing lahat ng mga naging pharaoh o naging pinuno ng Ehipto. Naging lipunan din ang obelisk dahil dito nakaukit ang mga palatandaan, batas, mga pulisiya, mga reminders na kailangan sundin ng mga mamamayang Egyptian. Kung pupunta naman tayo sa relihiyon at paniniwala, naniniwala sila sa Diyos
Hindi katulad ng mga ibang kabiasnan ay wala silang paniniwalaan. Dito naman theocracy ang pinag-usapan o theo ibig sabihin naniniwala sa mga Diyos. At siyempre parte din ng relihiyon at paniniwala nila ang mummification. So makikita natin ang mummification, kung papaano ang proseso. Una ay siyempre aalisin nila ang mga damit, ayan. At dito rin tatanggalin na, alam niyong may linya na 'yan, tatanggalin lahat ng laman loob maliban sa puso. Ito ay babalutan ng asin o tinatawag na natron. Susulat ko para maalala ninyo, natron, okey. Tas babalutan ng tela na merong authentic na alak o ginagawang embalsamo, babalutan at ilalagay ito sa, lalagyanan o tinatawag na sarcophagus. Okey, at yan ay ilalagay. Ngayon ang magiging itsura ng kabaong kung alam yun ang alam natin ang kabaong or sarcophagus ay yung itsura mismo o pininta na itsura ng nasa loob ng money. At siyempre ang parte ng edukasyon ay ang hieroglyphics. Sa Mesopotamia meron tayong cuneiform, sa Indus, Sanskrit, sa China, calligraphy, sa Ehipto naman ay merong hieroglyphics. So ito ang itsura ng hieroglyphics. Ang basehan ng hieroglyphics ay base sa itsura mismo ng mga bagay. May mga ibon kayong makikita, may mga tungkod, merong mga baso, merong mga pinggan. Yan ang basehan ng, characters sa, hieroglyphics. 'Yan. So, 'yun yung mga ambag ng Mesopotamia, ng Indus, ng China at Ehipto. Ngayon palalimin natin at isulat niyo ang iyong sagot sa reflection. Ano ang kahalagahan ng mga ambag ng kabiasnan sa pamumuhay ng tao? Maaari na mamili kayo ng isa kada kabiasnan, isa sa Mesopotamia, isa sa Indus, isa sa China, at isa sa Ehipto at ipaliwanag niyo kung ano ang kahalagahan. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. For example, isa sa napakamahalagang ambag ng, kabihas ng Mesopotamia ay ang barya. Dahil dito nagsimula ang mas maayos na paraan ng pakikipagkalakalan. Punta tayo sa Indus. Ang pinakamaganda naman na ambag ng Indus ay ang citadel o organisadong, pagpapatayo ng mga, establisyemento, gusali at tahanan. Pupunta tayo sa kabias ng China, ang mahalagang naibigay o ambag ng China ay ang, calligraphy o kaya naman ay ginagamit ito sa pagpapasa ng mga kultura at henerasyon, 'di ba? Gumagamit sila ng mga, alphabet or characters nila. At siyempre kung pumunta tayo sa kabihas ng, Ehipto, natutunan natin ang theocracy o pagsasamba sa Diyos. Natutunan din natin ang mummification o bibigay ng halaga sa mga labi ng ating mahal sa buhay. So, parang gano'n lang ang gagawin niyo sa reflection. Ngayon, sa ating learning activity, ang gagawin niyo ay magbibigay ng isang mahalagang ambag ng kabihas ng Mesopotamia, Indus, China o Ehipto na katangitan at ipaliwanag. So, kung ikukumpara mo sa lahat ng kabihasnan, ano yung pinakamagandang ambag na naibigay at na-contribute ng mga kabihasnan na 'to at ipaliwanag? Dahil diyan, check our Aralin Panlipunan group page for your task. Thank you, grade